Isang araw, isang ina ang nagdadalang tao para sa kanyang panglimang anak. Siya ay ilang beses nang tumanggi sa family planning dahil ang pamilya nila ay kapos sa buhay at walang sapat na pambayad. Dahil nga 5 na ang kanilang mga anak, ay hindi na sumasapat ang kinikitang pera ng kanyang asawa sa pamamasada. Mayroon pa silang pinag-aaral, kung kaya't masirap silang mag-budget sa pang-araw-araw nilang gastusin. Habang si Mami ay nasa RHU, ay binibigyan siya ng healthcare personnel ng health education o health teaching patungkol sa mga epekto at resulta ng pagkakaroon ng family planning. Narito ang isang senaryo na nagpapakita na kahit mahirap ang isang pamilya ay maaari silang magkaroon ng family planning. Jalaisa! Hawakan mo nga muna itong kapatid mo at ako'y pupunta ng center. Wait lang po! Papasok ka na ba? Hindi pa po, maya-maya pa po. Hawakan mo muna ito. Okay na. Pumunta ka muna dun sa ate mo at humingi ka ng baon, wala akong pera. Ate! Oh! Kaya na pera sabi ni Nana. Bakit hindi ka kay Papa manghingi ng baon? Ewan ko doon, di pa na uwi. Namamasada pa. Kain pa pa. Eh, nasa ng nanay? Ito, nag-aalaga ko kay Sheena. Ang mga bata, kumain na? Hindi pa nga, wala akong pera. Wala pa akong sahod, wala pa yung amo ko. Pero meron akong natataging pera dito. Oh, 20 pesos. Pagka sa hindi na yan. Kasi ikaw, mo. Ikaw ba, wala ka bang trabaho? Huwag mo kasi malang over ako. Gabi-gabi ka na lang umiinom, wala na nga tayong pera. Ano ba yun? Alagaan mo muna itong kapatid mo at ako'y magpapacheck up sa center. Eh, ba't kasi di pa kayo mag-family planning ni tatay? Wala siyang ginawa kundi buntisin ka ng buntisin. Hawakan mo na lang, ang dami mo sinasabi. Ano? Uy! Hindi ka pa talaga tatahan! Sumasabay ka pa eh! Masakit na nga yung ulo ko eh! Nasaan pa kasi si nanay? Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Ano po? Papacheck up po sana. Ilang buwan na po sila? Ito na po. 7 buwan na po kayo. Ngayon lang po kayo magpapacheck up. Eh, bakit po ngayon lang kayo pumunta? Ilang buwan na po, manganganak na Wala kayo. po kasi mag-aalaga po doon sa mga anak ko. Ngayon lang po nabigyan ng pagkakataon makapagpacheck up. Ang ilang anak niyo na po yan? Ang 5 po. Ang 5 na po. May family planning po kayo? Wala po. Ay, nanay, gusto ko po kayong makausap tungkol po sa family planning kasi po pang 5 anak niyo na po yan. Eh, kung pwede po sana, i-explain ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng karagdagang kaalaman patungkol po sa family planning po. Mami, ang family planning po ay nakakatulong po sa inyo, lalo higit po pang ilang anak niyo na po yan, tapos po sunod-sunod pa. Ang family planning din po nakakatulong po para po maiwasan yung mga komplikasyon po sa panganganak, sa pagbubuntis, tsaka po ang para din po ay mas mapabuti po yung kinabukasan ng mga magiging baby nyo. Pwede ko po ba malaman kung bakit po kayo patuloy na tumatanggi sa family planning na ino-offer ng RHU? Eh, wala po kasi kaming pera pang family planning po. Tsaka, hirap din po kami salag na salag po talaga kami. Meron po tayo ino-offer yung ang gobyerno po nag-offer po tayo ng family planning dito po sa RHU. Ito po ay libre at mas na-advise po sana sa inyo na mag-take po kayo ng family planning po. Ang family planning po natin, nanay, pwede po ba, meron po tayong mga option sa family planning, mga iba't ibang paraan po ng family planning. Tulad po ng pills, may kondo, may injections, may IUD, tsaka po yung natural
natural family planning. Eh, takot po ako sa mga pwedeng maging side effects kasi nakakatakot lang pa yung mga bata pa po. Meron naman po tayong natural family planning na hindi po na lalabas ng mga hormonals na lalo na po sa mga, pagtak po kayo sa mga side effect na to, pwede po tayo mag-natural family planning. Kung pwede naman po, pwede po kayong mag-desisyon, manghingi po kayo ng advice or ng opinion ng asawa nyo or ng mister nyo, kung makakabalik po kayo dito. Sige, sa susunod na lang po, anong ko muna po yung desisyon ng asawa. Sige po. Bibigyan ko po muna kayo ng vitamins para po kay baby na sa tiyan nyo po, 7 months na po kayo kailangan nyo pong ingatan. Tsaka po, kumain po tayo ng mga healthy na pagkain. Kung meron man po tayong makuha ng mga gulay-gulay sa mga garden lang, pwede po yun para po sa ating baby. Maraming salamat. po. Thank you po. Ingat po kayo. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik muli si Mami kasama na ang kanyang mister dahil sila ay nakapagdesisyon na mag-family planning at ang kanyang napili ay NFP o Natural Family Planning. Magandang umaga po. Pasensya na po, may nag-iisip po ako. Ano pong, nakapangalan ka na, Mami? Opo. Ano pong, napaplanohan niya na po mag-family Opo. planning? Napili ko po yung natural family planning po. Natural family planning po. Ang bibigyan ko po kayo ng mga, kaalaman po patungkol po sa natural family planning. Ang benepisyo po ng natural family planning wala po itong gastos. Kasi po ang NFP po ay hindi po nangangailangan ng gamot o ng mga kagamitan. Tsaka po ito po ay natural at ligtas. Hindi naglalabas po kasi ng chemical o ng hormonal or ng hormones na maaaring magdulot po sa inyo ng epekto. Kaya po tama lang din po na ipinili niyo po ito dahil po takot po kayo sa mga pwedeng side effect po ng family planning na ibang option. Mami, ano pong napili niyo po sa natural family planning? Ang napili ko yung love po. Yun po yung napag-usapan po namin. Mami, explain ko lang po ulit bukod po dun sa binigay ko po sa inyong papel nung nakaraan. Ang love po ay lactational amenorrhea method po. Ito po ay isang paraan po ng natural family planning na gumagamit po ng paggagatas ng ina o kayo po bilang paraan po para pigilan po ang pagbubuntis. Mami, may mga kinakailangan po sa family planning po dito sa LAM. Ang una-una po nanganak ka po lamang sa 6 na buwan po. Tapos po hindi ka pa po nagkakaroon ng menstruation matapos po yung panganak nyo, hindi pa kayo nagre-regla. Nagpapasuso po kayo ng patuloy-tuloy. Yung hindi po kayo gumagamit ng mga formula milk, yung mga tinitimpla po, talaga pong breastfeed lang. Tsaka po, hindi po kayo gumagamit ng anumang paraan po ng ibang family planning. Tapos po, ang benefit po ng ating LAM, ng lactational amenorrhea method, ay ito po ay natural at ligtas. Tsaka po, hindi po ito nagdudulot ng mga epekto po sa kalusugan nyo dahil po ito po ay natural. Tsaka po, nagpapataas po ito ng bonding po sa pagitan po ninyo at ng inyo pong bagong baby. At hindi rin po ito gaanong mabigat sa bulsa at mas madali din po itong gamitin. Pero po ang atin pong family planning po na ito ay may mga limitasyon po. Hindi po ito effective pagkatapos po ng 6 na buwan po ninyong pagpapasuso sa baby. Hindi din po ito magiging epektibo kung kayo po ay titigil po sa pagpapadede or pag-breastfeed po kay baby. Tsaka po, hindi po ito protektado po laban po sa mga sakit na sa inyo pong reproductive. And pagkatapos po ng inyong family planning, tapos na po kayo magpapasuso sa baby sa loob ng 6 na buwan, pwede po kayong bumalik dito, tapos po mag-decide po ulit kayong ano pa pong ibang family planning ang po. Pero okay na po tayo sa family planning na lang, ma'am. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mahihirap ang nagtitiis sa kanilang karamdaman o sa mga nanay na nagdadalang tao ang hindi nakakatanggap ng sapat na kaalaman patungkol sa kalusugan ng kanilang pangangatawan at
sa kanilang pagbubuntis ay sa kadahilan ng walang sapat na pera at transportasyon patungo sa hospital o sa mga klinika ng bayan. Narito ang isang halimbawa ng senaryo para sa pag-uusap tungkol sa mga mahihirap na buntis na hindi nakakatanggap ng sapat na kaalaman. Kung kaya't ang mga health workers ng gobyerno ay nagsasagawa ng home visit para masolusyonan ang problemang ito. Kahit maputik, makipot, liblib at mahirap ang daan, ay handang tahakin ng mga health workers upang magbigay ng tulong kaalaman para sa mga mamamayang hindi naaabutan ng tulong. Ay, tao po! Ano po yun? Pwede pong magtanong, saan po kayo dito nakatira si Paraiso? Yan lang po yung bandang bahay na yan. Yan po siya nakatira. Thank you po. Sige po. Ay, pwede pong magtanong, dito po nakatira si Precious Valparaiso? Ah, si nanay po, dyan po sa bahay. Mag-home visit lang po, pwede po kayong makausap. Tay! Nagharap kay nanay! Tay! May nagharap kay nanay! Mag-home visit daw! Hintayin lang po natin si tatay. Ayun na po si tatay. Han! Han! Ang magandang umaga po, Nay. Nandito po ako para mag-home visit. Mula po ako sa RHU. Ay, sige po, Nanay, explain ko lang po muna kung ano po yung home visit na ginagawa natin. Ang home visit po, ang purpose po nito ay para po mabigyan po kayo ng dagdag kaalaman po at saka po para po malaman kung ano po yung mga kailangan nyo po dito. Lalo na po kayo po buntis, eh meron po tayong mga ginagawang prenatal check-up. Nay, malaman ko lang kung bakit po hindi po kayo nakakapunta po ng RHU or ng sa center po natin sa barangay, sa bayan. Hirap po kasi, ano, papakita ba po? Kasi yung chan eh. Hirap po kasi yung transfer na po dito, tapos hirap din po yung daan, eh wala din po kami pamasahe po sa sakayan. Eh, mahirap po yung kaya ang hirap po naman siya ng pagpacheck. Okay. Tignan ko na po, yung una ko na gagawin, ipupunan ko po kayo ng vital sign. Ito po ay para po ma-monitor po yung condition nyo po and then po ang condition po natin. Ay, po kayo makahingi ng tubig. Ay, sige po. Mahal ko ano nga mga tubig.
kayo ng karagdagang advice po para po sa ating health. Nay, ugaliin po natin na malinis po yung kapaligiran natin, and then po in-advisean po namin kayo na kumain po kayo ng mga healthy foods, kagaya po ng mga prutas at saka po mga gulay. At babalik na lang po kami dito mga December 18 po, Miyerkules po yun, Nay, dahil po hindi po sapat yung transportasyon nyo para po sa pagpunta po natin sa center. So ang gobyerno po natin ay nagkaroon po ng proyekto na mag-home visit po para po sa mga tao o sa mga pasyente po natin na hindi po nakakapunta ng center. Babalik din po kami kagaya po ng oras po na punta po namin dito, umaga din po, alas 7 po ng umaga na, Nay. So ilamang po, Nay, and kami po iuuna na. Sige po, salamat po. Ingat po kayo. Thank you po,